May nakita akong post mga ate at kuya. And sabi ko, sino ang sabay-sabay nating hulaan, okay? Kasi this is some kind of a secret na rin eh. Sikreto dahil hindi pwedeng ginawa ito mga ate at kuya nang hindi alam ni Kuting. Or maybe wala siyang kaalam-alam talaga. Nako, PRRD, pakibanatan nga si Kuting na marohas na banat. Wala kang alam dahil wala ka naman talagang alam. Wala kang kaalam-alam kasi wala kang alam. Naalala ko talagang umi-echo sa tenga ko yung sinabi ni PRRD. Patungkol po ito nung debate yun na noong 2016 against Mar Rojas. Pero parang pwedeng isabihin din kay PBBM eh. Kung hindi niya alam to, nilihim niya, 'di ba? Narinig po natin mga ate at kuya na in-appoint ni Kuting. Ano ba 'tong mga pinag-a-appoint mo? Ikaw ba nag-a-appoint nito o si Ahas? Tanong lang ha. O feeling ko si Ahas to eh. Kaya siguro walang kaalam-alam si Kuting. Narinig natin na in-appoint niya as ano ba 'yan? President, ano ba? Envoy to China, si Michael Ma, right? Yung kasama sa listahan ng di umano mga smuggler ng bigas at sibuyas, maalinman sa mga nagmahalang bilihin nung nakaraang December. Papasok na naman ng December mga ate at kuya, ilang araw na lang ha. 4 days na lang, December na dito sa Pilipinas. 26 na po kasi. So yung Michael Ma, kasama yun sa listahan ng mga ipapatawag dapat sa lower house. For some reasons, hindi natuloy ang investigasyon sa smuggling. December, di ba nagmahal ang bigas, sibuyas, lahat ng bilhin. Ngayon ang patatas, mga ate at kuya, ang mahal-mahal. Dati nakakabili ako ng patatas, isang tumpok, 20. 3 piraso na yun, 20. Ngayon ang patatas yata magkano sang kilo? 200, 300. Nagsisimula na naman. Ang Vegas, ang mahal-mahal ng Vegas ngayon ha. So, in-appoint niya, right? Philippines, ano ba yan? Whatever. Envoy to China. Di ba? Narinig natin, nakita natin yung video. Si Michael Ma. Jung. Sama-sama tayo, mabangon muli. Sabi ni Badoy na, ikaw ang Badoy, Ahas. Nuknukan ka ng Badoy. Tsaka di ka naman talaga maganda magbihis, laki-laki ng tiyan mo. Baka lalo akong gurgurin ni Ahas, no? Di ba? Jung. Di niya mapangalanan yung jung niya. You guys are the best. Alright, sama-sama tayo, mabangon muli. Sabi ni Butod, Bernakis. So nakita ko tong post na to, kung naalala nyo nga si Jongjong, no? Si Michael Ma, in-appoint, ay allegedly, di ba? Kasama yung sa listahan ng mga investigang di umano smugglers. Kasi in-appoint, wala tayong kaalam-alam. O, special envoy to China, di ba? Yun yung in-appoint kay Michael Ma. O, binulgar yun ni Spoksari Roque. Kailan lang? So, totoo ang mga sinisiwalat ni Miss Marlica at sinishare sa kanya ng mga ahas. Oo nga naman, nung silipin natin yung video, yung program na yun ng kind of may celebration ng mga Chinese kineme dito or whatever, kung ano mga celebration. Nandun nga si Michael Ma, tumayo pa at pinakilalang special envoy to China, Miss Michael Ma, sabi ng host. Hindi lang si Michael Ma ang inappoint ng pasikreto, eto pa. Posted by Kuya Jay Sonza or Sir Jay Sonza. Anak ng bakang paos. Ay, may bakang paos. Charot. Gaano ka paos? Isa sa kalihim ni President Ferdinand Marcos Jr. or the second, hari ng Shabuyas. Ayon kay General Parlade. Hanap ako ng post. May post bang ganito si General Parlade? Wala akong nakita. Nakita ko video, TikTok video. Pupunta natin mamaya. Isa daw sa secretary ni Kuting ay hari ng Shabuyas. Sino? Sino sa mga kalihim niya? Okay? Akala ko Shabuyas na yung literal na onion. Pero tingnan niyo yung parang root word, shabu. Polbos. Polbos na mumurahin. Mumurahing polvoron, hindi Goldilocks. Kasi yung mamahaling polvoron, kokaina yun. Yun yung Goldilocks. Sa mga hindi aware sa mga pa-term-term.
Narinig niyo yung pulburon, nagpupulburon. Pagmumura yung pulburon, yung tigpipiso yata yan, no, sa mga suking tindahan. Oh. Pagka special pulburon, kokaina yun. Oh, mahal yun. Goldilocks yun. Oh. Sabi ni General Parlade, isa sa secretaries ni Kuting, hari ng siyabuyas. Kilala ko yung reyna ng siyabuyas. Kilala nyo? Yung reyna ng siyabuyas, hindi na bumabanat kay Kuting ngayon. Bait na siya. Bait na. Merong TV series na parang akma sa kanya. Queen of the South, Luzon. Queen of the South, Luzon. Pero, Queen of Shabuyas yun siya sa buong Pilipinas na nga talaga. Sige nga, i-comment nyo kung sino yung Queen of Shabuyas. Pero sino ang hari ng Shabuyas? Tumingin tayo ng mga listahan ng secretaries ni Kuting. Hanap ako. Ayan. Alright, hahanap ako ha para meron akong ma-share sa inyo. Oh my God, 49 secretaries? Apakadae. Saan? Okay, ito. Sino sa mga sekretary ni Kuting ang hari ng Shabuyas? Sana mabanggit ko ang pangalan niya. Baka pag nabanggit ko, lalo akong gurgurin. Ito yung mga cabinet secretaries ni Kuting ha. Siyempre siya dati si Kuting secretary, hindi ko makita, kayo lang ang nakakita. Secretary siya ng Agriculto, tapos ginive up niya, di ba? Yung Vice President, Secretary din of Education, si VP Sara. Hari daw, so exit na si VP Sara, tanggal na sa listahan, hari eh. Ang sabi ni Kuya Jay, hari ng Shabuyas. So, hindi naman lalaki si VP Sara, so tanggal sa listahan. Dating ES Secretary si Attorney Vic, ligwak na rin, hindi na nga rin niya Secretary. Lucas Bersamin, Chief Justice, ang pumalit kay Vic Rodriguez. Siya kaya? Ayan, ngayon si Francisco Chio Laurel ang Secretary of Agriculture. Enrique Manalo, DFA. Jokno na si Gollum sa Lord of the Rings ba yan? Yung My Precious Secretary of Finance. Jesus Crespin Remulla, Secretary of Justice. May justice ba ngayon? Parang nabasa ko yung pangalan ni Tambakulaw dyan. Ate Lucy. Manuel Bonoan, DPWH Secretary. Sabi ko sa inyo, ang secretaries ni Kuting baka 20 pataas to eh. 40 nga yata. Ang dae kasi yung department, mga ate at kuya. Under to lahat kay Kuting ha. Bienvenido Laguesma Dole, Secretary of National Defense. Ang dae-dae si Gibo ngayon na mahilig gustong makipagwarla sa China. Secretary Ted Arbosa, Secretary of Health, isa sa pinakahuling, di ba, DOH Secretary? Pinakahuling nilagyan ng appointment kasi nga, ewan ko, can they deliver? Parang may ganung ruling daw eh, yung ahas. Ba't may ahas kaya dyan sa Ilog Pasig, no? Ay, well, madawag yata nung araw yung pampang ng Ilog Pasig. Marami sigurong talahib dyan nung araw. DTI Secretary Alfredo Pascual. Migrant workers, pumanaw na si Susan Ople, Toots Ople, pinalta na siya ni Hans Leo Kakdak. HUD-C, Human Settlement, ang hirap ito, Human Settlements and Urban, HSAD pala yung HUD-C ngayon, HSAD, or baka ganun talaga yun. Yan. Mga pagpapagawa ng mga pabahay kinemilatik. Jose Acuzar. Erwin Tulfo, ito questionable. Bakit na-appoint? Akala ko ba hindi na siya ang secretary ng DSWD. Pero kasi nga na-question yung kanyang citizenship, American citizen daw si Tulfo. Pinalta na nung puna ni Gatchalian pala, yung kamukha ni Michael Ma.
Ayun, kita nyo ba ang picture? Kamukha siya ni Michael Ma. Saan nga? Ay, di makita. Nasa gilid. Anyway, usog-usog ko na lang para makikita nyo yung mga pagmumukha. Yan, kamukha ni Michael Ma. Conrado, Agrarian Reform. Ito yung bilyones ang ginastos sa travel. Si Abalos na makabagbag damdamin, magsakit ito. Maawa na kayo, magsipag-resign na kayo mga kapulisan. Ganun siya, no? Jaime Bautista, maundaers na, Diyos ko po, palpacation. Si Prasco na involved sa apakadai po niyan mga ate at kuya, andai-dai, oh. Andai-dai. Sino sa mga to? Paul Soriano, ligwak na sa banga. Si Larry Gadon, ayan, kumusta naman? Parang kuliglig lang din, wala tayong narinig. Sino sa mga nabanggit ko ang dati ay Enrile, andyan din. Sino sa mga yan? Eduardo Anyo? Sino sa mga yan ang involved sa droga? At bakit inappoint ni Kuting? Sikreto lang ba ang kumbaga parang background ng taong yan at ngayon lang na ibulgar ni General Parlade? Ito po yung video, makinig tayo ha. Hold on. Siguro para hindi ako makopyright, igsian ko lang pero pakinggan nyo yung sasabihin ni General Parlade. Pasabog ni General Parlade, maraming politiko ang involved sa droga kaya sila galit kay Tatay Digong at gustong gumanti. Diba? Kaya gustong papasukin ng ICC, pag-usapan natin maya-maya. Kasi very vindictive ang mga politikong nasagasaan ng negosyo. Totoo po yan. Ang daing politikong yan ang negosyo. Sa mga kilala kong local politicians sa lugar namin, baka kalahati sa kanila involved dyan. Kung hindi man involved yung kanilang mga pag-aaring lupa, doon allegedly may mga laboratory. Eme-eming manukan, sa gitna pala may lutuan ng pulburong mura. Pakintay kay General Parlade. Ay, walang sa Pilipinas natin ay mga drugs. Ito, ang nasa ilalim ng war on drugs dito sa Pilipinas natin ay mga matataas na politiko. Yung iba dyan, nawala na, nakakulong na yung iba namatay na. Yung iba nakalaya. Ay, ito. Droga, tas nakalaya. Ay, parang may babaeng nakalaya. But pwede kayong mag-research. Can you imagine, isang secretary na dati na involved dito sa drugs. Yes, Ngayon, magiging secretary. I'm sorry, President BBM, pero alam nyo, dapat pag-isipan natin mabuti yung mga tao na nalagay natin. Sir, Parlade, sir. Okay. Secretary ni Kuting involved dati sa droga, but despite that, inappoint pa rin. May mga politikong nakulong, nakalaya, ngayon na-appoint. Sino ang na-appoint? Sino sa secretary ni Kuting, sa mga nabanggit natin, baka hindi ko nga nabanggit, ang involved sa pulburon? Si General Parlade ang nagpasabog niyan. You know what? Kung ako ang tatanungin nyo, dalawa ang pinagdududahan ko. At nabanggit ko ang kanilang mga pangalan kanino. Ako lang naman to, no? Kasi maraming nagbabanggit na may shady business yung mga politikong yon. Yung isa pa ngang politiko, pinuntahan pa nga ng Dilawan na scammer sa kanyang bahay sa may Dilawang scammer dati na inuto-uto rin si Banat Bay, nagoyo din si Banat Bay, naging kaibigan namin ni Banat Bay yung Dilawang scammer. Tapos nakita ko siya na pumunta sa bahay ng sekretary ni Kuting. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa mo dyan? At bakit pinagkakatiwalaan ka ng taong yan? Yung taong yan, panahon ni Pangulong Duterte, tuwang-tuwa tayo. Maraming natutuwa doon sa taong yun. Kasi tama ang ginagawa. Pero sabi ko, bakit siya pinupuntahan ng Dilawang scammer? Bakit may connection yung Dilawang scammer
doon sa politikong matino nung panahon ni Pangulong Duterte. Anyway, I don't know kung ano ang kanilang business. Pero yung politikong yun ngayon ay kakaiba ang galawan. Isa lang yun sa dalawang pinaghihinalaan ko. So, malamang isa lang ang tinutukoy ni General Parlin, yung Secretary ni Kuting, na involved sa kalakaran ng pulburon. At kapag involved ka dyan, alang ang i-let go mo na yan. Hindi na, magbabagong buhay na ako, nabigyan na ako ng pwesto ni Kuting, hindi na ako magnegosyo ng ganyan. Ganun ba yon? I don't think so. Kapag negosyo mo yan noon, malamang negosyo mo yan ngayon, lalo't namamayagpag ang pulburon ngayon. O di ba balik pulburon ngayon? Ang balik bentahan ng pulburon ngayon, taas-taas ang krimen sa Pilipinas ngayon. Hindi lang masyadong binabalita ng media, hindi lang hina-highlight. Pero ang daming natsuchugi, ang daming nasasaksak, nababaril, ang lalakas ng loob ng mga kriminal ngayon. Parang wala na sila sa sariling katinuan, baka gawa ng pulburon. At kaya nagbabalik ang pulburon, na ibig sabihin nga, ay balik ang negosyo ng mga politikong yan. At ang isa pa nga daw ay sekretary. Diyos ko po, Kuting! Paano mo babanggain tong pasabog ni General Parlade? Bakit ka nag-a-appoint? Wala kang alam? O sekreto mong alam na ganun naman ang negosyo ng isang appointee mo, but despite that, in-appoint mo pa rin. Kaya ba kasama sa New York yung mga diba, may mangilan-ngilang kasama sa New York nung I think pang una or pangalawang biyahe niya na may picture pa nga silang kunwari kumakain sa isang food cart. Diba? Nababanggit ni Queen Bojaquera lagi ang pangalan. Ay, sama-sama silang bumangon muli. Sino sa mga sekretary na banggit ko man at hindi ang involved sa kalakaran ng pulburon? At bakit sinikreto ito ni Kuting? Siya ba ang nag-appoint o si Ahas? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.